Hi guys, welcome in this channel. It's a general reading for collect your energy at this time. So, ito yung clarification ng magician dyan. You can focus on your work, no? Hindi ka na ma-distract. Magkaroon ka na ng focus na makuha mo yung gusto mo, like your goal, no? Tingnan nyo, nagpo-focus yung magician dyan. Hindi ibig sabihin na witch ha. More on, nagpo-focus ka sa work mo, ganun. Na itong mga nang-atake sa'yo para i-distract ka o yung mga alam yung buo ang loob or alam nyo yung mga gusto mong atake sa'yo, hindi na buo yung loob nila. Ganun. Hindi na sila makapang-atake sa'yo or hindi na siguro tatalabyo ka na lang mga attacks. That's why makapag-focus ka na. Meron ka ng focus sa mga ginagawa mo, sa mga goals mo sa buhay, sa gusto mong ma-achieve, yan, ganyan. Or pwede din na kompleto na ang tools mo. Okay? So, hindi ka witch, no? Yung magician dyan, hindi yan witch daw. Pinaklarify ko sa guide ko. Hindi. Of course, agad ako nagpapa-guide guys. Nagsisik ako ng guidance agad. Hindi yan witch o wizard ha. Hindi yan. May focus ka na kasi itong mga, explain ko kanina. May focus ka na sa trabaho mo, tuloy-tuloy na yung gagawin mo. Wala na kasi mga pang-distract sa'yo. Wala na siguro tatalab, wala na maka-epekto sa'yo. Wala nang epekto sa'yo ng mga attacks like deceit and schemes and ng mga tao man or evil forces. Yun kasi ang mga kadalasan na gumagawa ng scheme and deceit, diba? So, yan. And panghinayang to. Merong hinayang sa'yo. Or so yes, meron ng hinayang sa'yo at siya itong siya yung Page of Cups dito. Yun ang hinayang sa'yo. No? Yun ang hinayang sa'yo. Maaari nang hinayang siya dahil na-miss yung opportunity with you or dahil hindi kayo nagkatuluyan o dahil nag-end yung relationship nyo dahil pwede ding tinaken for granted ka niya o dahil pwedeng binasura ka niya, basta nanghinayang siya sa'yo kung ano mang reason, no? Basta nanghinayang siya sa'yo and nag-i-imagine to parang naging imaginative to ngayon. Nag-i-imagine siya na may-unite pa kayo. Nakita nyo dito. Para ba may pagka-immature na mahilig siya mag-imagine. Nag-imagine siya sa'yo. Nag-imagine siya na parang lumilipad o lumulutang
sa hangin yung isipan niya. Okay, nakita niyo, parang ipapak yung big dito na parang nag-imagine to, parang nagdi-daydreaming, nag-imagine siya. Maring pwede din sabihin natin nangangarap, no? Nag-imagine lang talaga, no? Na pwedeng minamanifest ka din, no? Kasi nag-iisip or basta nag-imagine siya. Parang imaginative. This is a card of imaginative person na parang immature. Yan. Nag-imagine siya na mabuo kayo, na muli kayong magmahalan o magmahalan kayo kung hindi pa kayo nagmahalan. Basta nanginayang ito pwedeng past person mo or pwede din hindi mo naman nakarelasyon na na-miss yung opportunity with you. Pwede ganun. Basta nanginayang ito sa'yo. No? Nanginayang siya. Ngayon ay nagde-daydreaming siya, nag-imagine, ganun. Na you will build a relationship or yung makabuo kayo ng relasyon. Kung nakita niyo may dalawang kamay dito, and then may heart. Parang ganyan. Parang pa-heart yung ganyan, no? Ganyan, no? Parang ganyan. Ganyan. Parang ganyan. Ito. Maliit lang kasi siya. Ayan, oh. Ang dumi ng card ko. Ayan, oh, may cup dito. So, mas lalo itong na-inspire na mag-reach out sa'yo. No? Dahil ito yung gusto niya eh. Kaya nagdi-daydreaming siya kasi masaya siya. Parang gusto niya itong mangyari. No? Gusto niya mangyari ito. Kaya yan ang nagpupush din sa kanya, nabibigay ng courage kasi may blue din dito. No? Na may color purple. So, dream niya. And nandun din yung passion and positivity sa color ng orange and yellow dito. And parang calm, no? Na hindi siya yung parang napipressure na mag-reach out sa'yo, but alam yung willing siya, interesad, yung gusto niya, yung andun yung passion niya, may red din dito eh. Yung desire niya na ma-unite kayo, na mag-reach out sa'yo, no? Para mangyari itong gusto niya na makabuo kayo ng relationship or karoon kayo ng relasyon kasi may dalawang kamay dyan na yun. And ito, so nag-iisip nga to, nag-i-imagine o nag-iisip na mag-offer ng cup of love sa'yo, no? Para mag-umpisa kayo ng relationship. Kaya nag-iisip pa lang siya, no? Na, nag-iisip siya yan na mag-offer ng relationship and para mag-umpisa kayo ng fresh. Parang fresh yung energy niya dito kasi light, parang yellow-gray, no? Na mag-umpisa ng relationship, yun ang intention niya. Kaya mag-offer siya sa'yo ng cup of love. 28 equals 1 in numerology. 10 equals 1 plus 0 equals 1. Ganun sa numerology. Basta ganun yung meditation sa numerology. Basta ganun siya. No? So, equals 1 yan siya. So, sa numerology, no? Basta ganun. 28 number dyan. So, ayan. Ito din ang hinahangad niya na mangyari sa inyo. Na protektado kayo, protected kayo, siguro, sa balak niya. Simula ngayon, throughout your life, yung inyong maging relationship, pag nag-succeed siya, na protektahan kayong dalawa ni Jesus Christ kasi kroso para harmonious and there's balanced love. You could build a relationship na peaceful yung inyong pag-uusap,
para there's harmony, balance, love, para walang makapanggulo siguro, walang makapang-distract, walang makapanghadlang sa gusto niya mangyari. Yan. Sa pag-offer niya sa'yo ng cup of love. Yan. Para hindi siya maunsyami o para protected kayo. No? May dipinsa ni Jesus Christ mismo. Yan. Para may itabo itong mga distractions, blocks, para hindi yan makapanghadlang, hindi makapang-distract, para hindi makapanggulo, para hindi makapang-harm, para hindi makapang-mistake, hindi makapang-manipulate, yung ganun. Ito ang darating sa'yo. Knight of Swords. Yung maghabol na person. Clarify ka. Tama, yung maghabol sa'yo na person. Ibig sabihin maghahabol yan siya sa'yo. Oh, nakita niyo na habol yung single na motor. Sino nakasakay sa single? Marami naman ang nakasakay sa single, di ba? Ano? Naghahabol ito to. Kunwari ikaw to. Siya to. Parang there's message, no? Meron siyang message na isa-send sa'yo. Or so, message ka yan. Yung ibon dito. Yan, pinaklarify ko lang. No? Yan, yung ibon na to, sumisimulo ng message. So, through messages, doon siya makipag-communicate sa'yo, no? So, pag-send yun ng messages. Makikita mo, maghabol siya sa'yo. Basta gano'n, makikita mo, maghabol siya. Kung ma-obserbahan mo, maghabol to sa'yo. At may message ka nito kasi may ibon dito. Yan, maghabol yan siya sa'yo. Ayaw niya maiwanan. Ayaw niya mauli ang lahat siguro. O ayaw niya totaling ma-miss yung opportunity na makarelasyon ka. Possible ganun kaya maghabol siya. Ganun. Ito ang ini-embody mo energy ngayon. Very passionate actually. And hindi naman full of desire. Passionate. And passionate ka and nagtitiwala ka sa sarili mo. No? Ito wag yun ang ano yun, basta may tinatanong ako niyan sa guide ko or hindi. Mas maganda nga yung gamitin ko yung clear audience ability ko. Pagka yes or no. Pero mas kasi dito pag oo, upright. Hindi, reverse. Pero mas okay siguro gamitin yung clear audience ability ko. Pag gano'n ako. Pag mga gano'n lang. Hindi pa kasi gano'n ka hasa yung clear audience ability. Practice ka na dati. Tigil-tigil pa. Pero ito daw ay yun ang narinig ko din, no, na
titiwala ka sa sarili mo. Ganon. And then, mataas daw ang self-esteem mo. So, ang gagamitin ko na lang ay, yung minsan, clairaudience ability. Pag magpa-clarify ako kung yes or no. You believe in yourself na sexy ka right now. Yun daw. And parang nagbibigay ng courage yun sa'yo ba? Ganon. Nakita niya may blue din dito. No? And you are also being watched. Parang you are meant to be like that daw. No? Maging ganyan ka talaga. And you are being watched and maybe protected as well. Yan. You're being watched and you are meant to be like that. Yan talaga. May tiwala ka talaga sa sarili mo. Yan ang sinasabi. Yan ang sinasabi sa akin. Na may tiwala ka sa sarili mo. Parang ibig sabihin nun, wala kang doubt ka sa sarili mo pagka ganun. Na you have transformed into that. So, dahil bagong taon na din naman, so, siguro yan na ikaw. Ngayon 2026, ganyan ka na. Na may tiwala ka na sa sarili mo. And, para mas strong na din yung personality mo, yung mind mo, emotion mo, yung personality mo, parang ang lotus na yan o, bulaklak na lotus na nagbo-bloom. Yan. So, yan. Malamang ito na yan. Yung maghabol na yan. Ito daw, no? Nais sabihin o maaaring next move or nais sabihin nitong Knight of Swords. Ito maghabol sa'yo. Yung darating sa'yo na positive siya kasi may yellow dito. Positive siya na mag-risk na mag-message or mag-take ng leap of faith. Of course, mag-message kasi may ibon dyan. Kanina yung ibig sabihin ng ibon dyan. Na mag-start from zero. Siyempre, mag-take siya na action from the start. No? Kasi driven siya ng kanyang dream. Motivated siya ng kanyang dream. Kaya magte-take siya ng risk. Dream niya, color ng crown, chakra ito. Parang amethyst stone. Yan ang hawak niya. Yan kasi ang dream niya. Yung itong iniisip niya ngayon na you will be in a relationship. Yan ang dream niya. Yan ang gusto niya mangyari sa inyo. Ito daw nagustuhan niya sa'yo eh. The mother. Dahil yung the mother dito ay parang poised, graceful, naka-white, so pure, no? And
stable. Number 4. And parang self-assured yun sa mother dito yun. Tingnan nyo, parang assured talaga siya. Self-assured, comfortable, ganun ba? A marriage material. Ganyan daw, a marriage material. Marriage material ka daw. Yun ang nagusto niya sa'yo. You're a marriage material. Kasi itong the mother na to, impressed sa ibang deck eh. So, marriage material. And, para bang fit ka na maging asawa niya. No? Fit ka, ikaw yung hinahanap niya na sa'yo, ang hinahanap niya sa gusto niya mapangasawa. Sa gusto niyang, yung magkaroon ng anak, maging partner niya, maging kasama niya sa buhay, ganun. Matapang daw yung looks mo. Matapang daw yung pag tumingin ka siguro. Ano gusto niya daw sa'yo? Matapang ka daw. Matapang yung, parang balance naman to, no? Pero matapang yung the way ka magtingin. Pag tumingin ka, matapang. O siguro may focus ka. No? Matapang yung paningin mo. Or, basta ganun, no? Nakita niya dito. Pero, hindi naman nakaka-intimidate. Parang pure pa ngayon. Siguro the way ka lang magtingin-tingin. Yan. Ito ang next na mangyari sa inyo. Ewan ko lang kung kasali ba. Hindi. Magiging, alam niyo, totoo yung pananalig niyo sa God, sa Diyos. Yan. Na totoo yung pananalig niyo sa Diyos. And possible na magkaroon kayo ng freedom sa lahat ng mga nagre-restrict or nabablock sa goal ninyo, sa mga goals ninyo, o yung gusto ni person mo na makasama ka, na to be in a relationship with you, kasi sumisimbolo din ng freedom to eh. Basta maging totoo yung pananalig ninyong dalawa sa God at kay Jesus Christ, kasi magkaiba yung God sa kay Jesus Christ. Yung God yung ama ni Jesus Christ, guys. Si Jesus Christ ay anak ng God. Isa lang yung sila, no, sa Trinity, sa the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero magkaiba sila. Kahit nga nung tao si Jesus Christ, nanalangin niya siya sa ama niya sa langit. Kasi may tatay doon sa langit. Siya yung anak, no? And may tatayan siya na yung tinatawag ng God. Yan. Tapos yung Holy Spirit naman, yun ang sumisimbolo sa kanyang nanay sa langit. Hindi si Mama Mary, kundi yung nanay niya na spiritual mother niya, kung tawagin na. Hindi tao yun. Yun ay
kung tawagin Holy Spirit. Yan. Yun ang may tatay, may nanay siya doon sa langit. Ganun siyang anak. Basta ganun siya. Ganun yun. Parang sumisimbolo ng truth din to eh. Truth. So, ipapakita daw sa inyo pati. No? Yun sinasabi sa akin. Yun ang ipapakita daw sa inyo pati yung katotohanan, yung truth. Nakita niyo may liwanag dito. Di ba magkakaroon kayo ng yung maging totoong pananalig niyo sa God. Iba na nanalangin lang pero o nagsisimba pero hindi totoo ang pananalig nila sa God. Kaya nga nakagawa pa sila ng mga yung mga evil. Kasi hindi totoo yung pananalig nila. Hindi sila obedient sa God. Hindi sa kinukwestiyon ko yung kanilang pananampalataya. No? But kung totoo may pananalig ka sa God, you have changed your heart. Hindi mo pinapairan yung yung greediness. Kasi unang-una sa lahat, may warning na si Jesus Christ na about sa greediness na ang mga greedy hindi magmamana ng kanyang karyan. So kung tunay na may pananalig ka sa God at sa Diyos na anak niya, maniwala ka doon sa sinasabi niya. So iwasan mo ngayon yung with warnings na like hindi ka na maging greedy, hindi ka na pag-imbot sa kapwa mo. Kasi yun ang sinasabi ni Jesus Christ, huwag ka mapag-imbot sa iyong kapwa. Yung God naman, ang daming warnings niya. Mag-obedient ka sa God, sumusunod ka sa rules ng God. Yung sumusunod ka sa will ng God at hindi sa will ng iba. Hindi sa will ng will mo. Kundi will ng God ang susundin mo. No? Sumusunod ka sa rules ng God. Madami kasing tao ang sinusunod nila yung will nila. Will ng ibang tao. Ganun. Kaya nakagawa ng mga evil. Dahil gusto nila like masapawan yung iba. Yun yung will. Pero mali, di ba? Nainggit sila. Gusto lang gawa ng deceit. Ginagawa nila ng deceit. Yun ang will nila. I-destroy yung mga inaingitan nila, yung ibang tao. Kasi yun ang will nila. Pero yun ay mali. That's not will of God. So, ayan siya guys. And yun talaga, yung magkakaroon kayo ng tunay na pananalig sa God at sa Diyos, si Jesus Christ. Yan. Hindi na ipakita yung katotohanan kundi i-guide kayo para ipakita ang katotohanan o para i-reveal ang katotohanan sa mga tao. Yun. I-guide kayo. Mali pa interpret ko kanina. I-guide kayo
para ipakita o i-reveal ang katotohanan, para ipakita yung katotohanan sa mga tao, para i-reveal yung katotohanan sa mga tao. That's a mission from God. Diba? Kagaya kayo dyan, na apostle o prophet yun si John, sa Bible na si John ba, na mahirap nga daw i-carry a mission from God. Kasi mag-reveal ka ng truth sa mga tao, ayaw nga ng mga tao ng katotohanan, i-reveal yung katotohanan from God. Kasi hindi nga sila komportable. No? Lalo na't hindi sila umiling magbago. No? Lalo na't nakaka-irritate yan para sa kanila, yung katotohanan. Kasi sanay sila sa paggawa ng masama. Ganun. Ganun yan. Dahil komportable silang gumawa ng mga kasalanan. Kaya gano'n, na-irritate sila. Gusto nilang, malaya silang gumawa ng masama. Gano'n ang gusto nilang mga tao. Na hindi naman lahat, pero may mga tao kasing gano'n. Ganun guys. Ito ang next na mangyari sa inyo. Talaga upright, no? 8 of Wands. Communication daw yan. Yes, communication daw yan. So, may magbukas na opportunity para magkaroon ng communication sa inyo. Communication daw yung 8 of Wands. So, magkakaroon ng communication. There's opportunity o possibility o kakaroon talaga ng communication sa inyo. Lalo may message dito, sumisimulan ng message yung ibon na to. Maghabol yan sa iyo. So yan. So, take only kung ano yung makaresonate sa inyo, kung sino-sino man ang makaresonate. So yun na lang. Ito ang next na mangyari sa'yo. Makapagpahinga ka na at makapag-rejuvenate, makapag-rest yung isipan mo. Siguro, yung katawan mo, lalo na kung napagod yan, kung madaming pinagdaanan, kung dumaan ka sa mga matinding challenges, and may mga pinagdaanan ka mga hirap at parang napaka worst, sabihin na natin gano'n, ay makapagpahinga ka na din at makapag-rejuvenate. Ito ang next na mangyari sa inyo. Kainggitan kayong dalawa. Envy. Parang basta kainggitan kayo, may mga mainggit sa inyo. Ay, hindi daw. Kaya pala no, sabi. No. No. Ayan. Hindi kasi ako sanay magamit ng clear urgency ability ko eh. No. No nga naman sabi. Pero, yun kasi ang possible dito sa envy, pero hindi daw, no? Ay, sisiklab daw ang inggit ng mga tao. Dahil siguro sa maghabol ito. Hindi. Kundi dahil
Dahil magmahalan kayo. So si Siklab, yun ang sabi. Dahil magmahalan kayo. Yun ang sabi. Dahil magmahalan kayo, kaya si Siklab ang inggit ng mga tao. Oh my gosh. Yun ang mga taong hindi nagbago. Yun ang mga taong delikado ang kaluluwa nila after life. Na mahatulan sa kabilang buhay. Kasi hindi nga nagbago. Instead na tanggalin nila yung inggit sa katawan nila, inaalaw nila, tinutolerate nila. No? Anong sabi ni Jesus Christ? Huwag mapag-imbot sa iyong kapwa. Rason yung tao lang kami. Kasi tinutolerate nila yung inggit na naramdaman nila. Actually, kung gustuhin mo talaga, huwag mainggit, magagawa mo Hanggang sa masanay ka na hindi ka na mainggit sa kung anong meron yung iba. Kasi experience yan, guys. Pero ako yung klase ng tao na nung bata-bata pa ako, nakaramdam ako ng inggit. Pero hindi naman ako gumagawa ng deceit o scheme dahil nainggit ako. Pero anong ginagawa ko pag nainggit ako dati? Ginagawa ko inspirasyon. Sa isip-isip ko nagawa niya nga, hindi kaya ko din gawin. Like just sa negosyo. Kasi gusto ko din patulad niyan. Gusto ko yung ano ba negosyo yung gusto ko dati? Fish pan. Pinangarap ko din yun noon. Pero hindi para sa akin yung negosyo yung lugi ako. Yung mga ganun, o kaya kasi kumikita sila ng malaki. Dati ngayon pangit ng tubig kaya hindi na. Pangit na. So, ganun ang ginagawa ko. Hindi ako gumagawa ng deceit na i-destroy ko anong meron sila na. O kaya kung masaya sila, wala na akong ginagawa Yeah. At ayaw ko noon, yung nakaramdam ako ng inggit noon. Sabi ko kay Jesus Christ, tanggalin sa akin. Nalangin ako. Ayaw ko nang makaramdam nung naiinggit ako. Ganun ang gagawin para matanggal ang inggit. Manalangin sa God, matanggal yung inggit. Kasi kung i-tolerate mo yan, kung ano-ano pa magawa mo na hindi maganda dahil sa inggit at hindi maganda sa pakiramdam yung nakaramdam ka ng inggit. Mabigat sa pakiramdam na parang wala kang peace of mind. Basta, ang pangit, no? At kasalanan, kahit yung makaramdam ka na ng inggit, yung mainggit ka o yung mapag-imbot ka sa kapwa mo, yung mainggit ka, kasalanan yan. Kaya, yun ang isang way para matanggal yung inggit, no? Na nandun yung, yung will mo talaga na matanggal yan sa'yo, na hindi ka na makaramdam ng inggit, na hindi ka na maging inggitira. And syempre, kailangan mo din convincein yung sarili mo na mali ang mainggit. Kailangan mo din talagang tulungan ang sarili mo para matanggal yan sa'yo. Kasi yan ang root of all evil. Tingnan yung mga nagpabulag sa inggit. Si Cain. Sinumpa siya ng God dahil sa nagawa niya dahil sa inggit niya. Pinatay niya yung kapatid niya. Natural, pinarusahan niyo ng God. Malamang, pati kaluluwa niya, na alam ko. Pinatay niya yung kapatid niya dahil sa inggit. Hindi makatwiran. And then, yung Satanas. Sila din ang paparusahan sa huli. Kasi hindi talaga makatwiran yun. Kahit anong insist nila na tao lang sila, nakaramdam sila ng inggit, mali pa rin. Lalo yung gagawa sila ng deceit and scheme nila ng inggit. Oh my gosh, or kung ano mga reason nila. That's very injustice. No? So, yan. Sisikla daw ang inggit dahil magmahalan kayong dalawa. Ano ba yan? Wala bang karapatan magmahalan ng iba? Wala bang karapatan magmahalan ng iba? Hindi pwede makita nila
na may mga nagmamahalan. Dapat nga masaya sila na may mga nagmamahalan. Mahirap makasalamuha ang mga ganong tao na inggitira o inggitiro. Kasi kung anong meron ka, gusto nila sa kanila din. O gusto nila angkin yan, gusto nila agawin. Gusto nilang isirain. Ganun. Oh. Yan ang mga tao, hindi nagbago. They did not change their heart. They did not change. Malabo silang ma-save. Sa ganyang may inggit pa sa katawan nila. May inggit pa sa isipan nila. That they did not change their heart. Nasabi ni John the Baptist, in order for you to be saved, sabi niya sa mga tao, habang nagbabaptize siya kay Jesus Christ, you need to change your heart. Ibig sabihin, huwag ka na mag-iingitira. Pero pag-change, yung makita mo pagbabago, hindi ka na-ingitira. Hindi ka mapag-imbot sa iyong kapwa. Hindi ka greedy, hindi ka selfish. Hindi ka deceitful and scheming. Hindi evil ang iyong puso. Hindi ka masama. Hindi mo pinapairal yung inggit. You know? Baga, may obedient ka na sa God. Yan. Sinusunod mo ng rules ng God. Saan ang rules ng God? Nasa Bible. Because God's ways are different from human's ways, sabi niya. So you need to change your heart because God's ways are different from human's ways. So yan. So, if there's waiting o pag-aantay, mawala din siya or ma-break din siya, no? Yung nag-aantay kayo na mag-start yun ng relationship. So, mga makapag-umpisa ng relationship, possible makaresonate ka dito. Maging strong na yung bond ninyo, yung mga possible na mangyayari sa inyo. Parang katulad nitong tupa at itong babae dito, no? Na makakasama nyo ng isa't isa. Maging close na kayo will build a strong bond. At yung isa sa inyo maging protective sa isa dito na parang yung isa dito ay parang baby na tupa. Yung isa ay napakatapang na protektan itong baby na tupa. Ganun. Kasi nagkikare siya, affectionate siya sa baby na tupa. So, ikaw na itong sumisimbolo ng baby na tupa. Ito yung iyong person na driven ang kanyang love. I think driven na lang. Hindi daw. Mahal ka daw niya. And caring daw siya sa'yo. Itong maghabol. Maghabol sa'yo. Caring daw siya sa'yo at mahal ka niya. Yan. Bawal ba maging happy sa buhay ng iba? Bawal bang magmahalan yung iba?
Kaya ano sabi ni Jesus Christ? Very few yung nakasumpong ng daan papunta sa langit. Kasi nga, only righteous souls ang mga nakapasok na mga souls sa langit. So, in order for you na makapasok ang kaluluwa mo sa langit, sa mga tao, ay kailangan nila maging righteous. Hindi madali yun, guys. Hindi talaga madali ang makapasok sa langit. Kasi kailangan maging righteous. Hindi yun mahirap sa mga willing talagang maging righteous. At yun ang goal nila, makapasok sila sa langit. Hindi kailangan makipagplastikan, hindi kailangan magkunwari, hindi kailangan magpretend. First, change your heart. Bago mo na yan, hindi ka na nakaramdam ng inggit, hindi ka na greedy, hindi ka na evil. Yun ay makita mo na yung change, na you have changed. You did it. You changed your heart. Hindi ka na deceitful, na sumusunod ka sa rules ng God, obedient ka. You have changed your heart. Yung tinatahak mo ng path, possible, masumpungan mo na yan, yung path papunta sa langit. Ganyan ka. No? So, yan. Hindi kasi pwedeng ihalo ang evil sa mga pure, sa mga righteous. Dahil mga hasik lang yan ng lagim. Dahil mga harm, ako na lang mga intention, mga harm. Ayaw masapawan. Gusto na sila laging lamang, angat, mga ganun ba? Sila yung masaya, yung iba, nagrusa. Oh, Diyos mio. Gusto na sila lang yung minamahal. Kung ano yung sa iba, gusto na sa kanila. Kunin nila, kanila daw. Greediness. Kaya ayaw tanggapin ni Jesus Christ ang sa karya niya yung mag-greedy. Kaya habang maagap, kung pwede mabago ang sarili na hindi maging greedy, huwag maging greedy. Kasi ano sabi ni Jesus Christ? Ang mga greedy ay hindi magmamahal na aking karyan. Hindi daw marami mababago dito dahil sa messages ko na to. May mga tao kasi talaga matitigas. No? Pero this is my mission. I'm just doing my mission from God. So, pero may mga magbago daw. Kasi, tingnan nyo nga, doon pala sasabi ni Jesus Christ na very few yung mga nakasumpo na dahil papunta sa langit. So, doon pala. Common sense lang. So, yan. Ito na lamang for collective reading.